Mga ka-Manila Filipino, isang mainit at nakakabaliw na gabi ang muling ipinadama ni Elijah Woods sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Yes, tama ang narinig ninyo, bumalik na naman ang 24 paghahati 7, 365 hitmaker para simulan ang kanyang 2025 Give Me the Sunlight Tour. At syempre, saan pa ba niya sisimulan kundi sa Manila, sa isang eksklusibong panayam sa Taguig City bago ang kanyang show nitong Biyernes ng gabi. Hindi maitago ni Elijah ang tuwa at pananabik na muling makaharap ang mga Pinoy fans. Anya, isa raw sa mga paborito niyang concert ang ginanap dito noong 2024. At paano nga ba hindi? Halos sumabog sa lakas ang crowd, ayon kay Elijah, it was so loud. It was so much fun to be in the stage. The fans were incredible. The best D. Aminado rin siyang sobrang na-inspire siya sa energy ng audience, kaya nga raw napasugod siya sa crowd at dun nagsimula ang wild na mosh pit. Hindi raw niya inaasahang ganong level ng energy at passion mula sa fans, pero iba talaga ang tatak Pinoy pagdating sa musika, bukod sa performance. Isa pang dahilan kung bakit espesyal ang Manila para kay Elijah ay dahil dito pala nagsimula ang pagbuo ng kanyang introspective na kanta na Ultraviolet. Sa mismong dressing room niya noong concert ng 2024 nagsimula ang guitar chords ng awitin at matapos ang Hong Kong show, natapos ang lyrics. Kwento niya, ang kantang ito ay sumasalamin sa mga personal niyang pinagdaraanan noon, isang silver lining sa gitna ng madilim na ulap ng kanyang emosyon, at para sa mga fans na nag-abang, hindi binigo ni Elijah. Sa concert kagabi, ginulat niya ang lahat sa first ever live performance ng bago niyang single na Ghost on the Radio, na bahagi ng kanyang inaabangang debut album na ilalabas ngayong Oktubre. Ramdam na ramdam ang excitement at kilig sa crowd habang binibigkas niya ang mga bagong liriko, habang sinasayawan ito ng ilaw at sigawan ng fans. Hindi maikakaila, Elijah Woods at ang Pinoy crowd ay may espesyal na koneksyon. Mula sa pagbubuo ng kanta hanggang sa mismong performance, ang Pilipinas ay hindi lang basta stopover, kundi tahanan ng inspirasyon para sa kanyang musika. Kaya kung hindi ka pa updated sa kanyang mga awitin, ngayon na ang perfect time para makinig. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-comment kung napanood mo ang concert, at mag-subscribe sa Manila Filipino para sa mas marami pang kwento ng musika, showbiz, at lahat ng trending na ganap sa entertainment world.